I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ang bagyong Agaton na nga po ang kauna-unahang bagyong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong 2014. Ngayon pa lang, ramdam na rin sa ilang bahagi ng bansa ang hagupit nito. Kaugnay niyan, alamin natin ang latest sa ating lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Magandang gabi, Jessica. Matapos nga magpaulan at magpabaha sa ilang bahagi ng bansa ng halos isang linggo, lumakas at isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Tinawag itong Tropical Depression Agaton, ang unang bagyo sa loob ng PAR ngayong 2014. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Agaton dyan sa layong 150 kilometers sa may northeast o hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang tagline nito ngayon, ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 5 kilometers per hour. At dahil dito, nakataas ngayon ang Public Storm Warning Signal number 1 dyan sa Southern Leyte sa Visayas at sa Surigao del Norte kasama ang Siargao Island, Surigao del Sur, Dinagat, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental at Compostela Valley dyan naman sa Mindanao. Kaya dapat po mga kapuso, I am ready sa mga lugar na yan sa banta ng landslide at flash flood. At base sa track ng Pag-asa, posibleng tumama sa kalupaan ang sentro ng bagyong Agaton bukas yan ng hapon o gabi dito sa may probinsya ng Surigao del Sur kung hindi magbabago yung kanyang kilos. Samantala, asahan na ang maulang weekend sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Sa datos nga ng Weather Central, katamtaman hanggang malakas na ulan ang dala ng bagyong Agaton sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong weekend. At sa Visayas, katamtaman hanggang malakas na pagulan din ang maranasan, lalong-lalo na sa gitnang Visayas. At malalakas sa pagulan ang inaasahan bukas. Kaya sa mga kapuso po nating dadalo dyan sa Sinulog Festival ngayong weekend, asahan na ang maulang panahon. Hindi naman apektado ng bagyo ang Luzon, kaya sa pangkahalatan ay maayos na panahon ang inaasahan dito sa susunod na 2 araw. Nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa sa lahat ng seaboard ng Luzon at ng Visayas. Kaya muling paalala po sa mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat, iwasan po munang maglayag sa mga baybaying yan dahil sa alon na halos aabot ng 5 metro. Jessica? Okay, Mang Tani, unahin natin yung seaboards ng halos buong Pilipinas, pulang-pula po. Ibig sabihin, matataas talaga ang alon, kaya halos wala raw pong mabiling isda sa palengke, Mang Tani. Tama yun, Jessica. Itong Luzon, dahil yung Luzon natin, lalong-lalo na yun dito sa may Northern Luzon, baka magtataka yung ating mga mangingisda, bakit ang layo ng bagyo, kahit sila ay apektado ng malakas na alon. Unang-una dahil po doon sa malakas na hanging amihan na naapektuhan nung pagkakaroon natin dito nung bagyo na si Agaton. Kahit dito sa Palawan, yung malakas na hanging amihan at inaasahan natin, Jessica, na habang itong bagyong si Agaton ay mamamaybay pa papunta dito sa Mindanao, patuloy na lalakas yung ating hanging amihan. Okay, Mang Tani, itong si Agaton, ito yung LPA dati, tama po? Parang na-convert siya into a bagyo na. Hindi na lang siya LPA, tama po? Tama yun, Jessica. So hindi po tamang isipin na nagpang-abot yung LPA at yung Agaton o yung bagyo? Hindi, Jessica. So yung LPA na halos naging bagyo na sana bago tumama dito sa may probinsya ng Surigao, tapos ay pumunta dito sa may Visayas, ito rin yung LPA na yan dahil ngayong napunta siya dito sa may karagatan o sa may Philippine Sea, nagkaroon na uli siya ng panibagong lakas para maging isang ganap ng bagyo. Okay, pero Mang Tani, napansin natin kasi sa mga nakalipas na araw, no? Parang hindi siya halos umaalis, umaakyat lang, tapos naglilinger. Ano ito, tapos naging bagyo na, ano ito, mas masama ho ito para sa atin, tama po ba? Oo, Jessica, dahil unang-una, patuloy yung pagbibigay niya ng ulan. Kahit na isang LPA lang yan, walang malakas na hangin dala-dala, yung ulan yan ang nagpabaha ng napakaraming lugar dito sa Mindanao hanggang dyan sa Visayas. At ngayon, kahit ito ay isa lamang tropical depression, nananatili pa rin yung kanyang banta ng pagbibigay ng matitinding pag-ulan. Hindi lang dito sa Visayas, Jessica, lalong-lalo na dito sa may Visayas kung saan mas maraming tao ngayon ang inaasahan dahil nga doon sa kapistahan ng Santo Niño dito sa may Visayas. Kaya dapat lalong maging maingat yung ating mga kababayan dahil
mas marami ang ika nga nasa panganib kung magtutuloy-tuloy yung pag-ulan, hindi lang dito sa Mindanao, kahit na yung bagyo ay patungo ng Surigao del Sur, yung buong Visayas ay apektado rin ng mga pag-ulan. Okay, ang sentro po ng selebrasyon ay ang syudad ng Cebu dahil sa sinulog at Iloilo, yung dinagyang po naman. Halos sabay ho yan eh. Ano ho mga paghahandaan dapat nilang gawin, Mang Tani? Unang-una, Jessica, paghandaan nila dahil ayon sa Weather Central, talagang malalakas na buhos ng ulan ang inaasahan, lalo na bukas na kung saan yung bagyo ay mananatiling mabagal yung pagkilos niya bago tumama dito sa may Surigao. Kaya matitinding pag-ulan na pwedeng magdulot ng baha, lalong-lalo na yung landslide, hindi lang dito sa Central Visayas, lalo na dyan sa may Eastern Visayas na kung saan yung Samar, Leyte at Samar, Leyte provinces talaga namang vulnerable sa pagkakaroon ng landslide. Kaya yung po ang pag-ingatan, lalo na dyan sa Cebu hanggang dyan sa may Aklan, yung pong posibleng pagkakaroon ng pagbaha. Nako, so magdala ho ng payong yung mga mag-aaten ng sinulog at dinagyang. Sayang kasi gaganda pa naman ng mga float na inihahanda sa Cebu. So dapat siguro yung mga float ho ninyo, lagyan nyo rin ng pangontra ng ulan kung pwede po. Ano ho? Tama yun, Jessica. At yun nga lang, talagang hindi naman kasi napaka-imposibleng magkaroon ng bagyo. Yun nga, dahil last year, meron na rin tayong bagyo as early as January. Pero hindi po nangangahulugan yan na magiging madalas yung bagyo sa mga susunod na buwan. Pero dobleng ingat po ang dapat gawin natin dahil lalong-lalo na yung mga taga-Visayas, Jessica, dahil baka isipin nila, malayo yung bagyo sa kanila kaya walang ulan. Pero dahil sa malakas na pag-ihip ng hanging amihan na magkakaroon ng interaction dito sa hangin dala-dala ng bagyo, kaya matitinding pag-ulan po ang dapat na paghandaan ng mga kababayan nating makikipagpista dyan sa Cebu at sa Aklan. Okay, in the meantime, Mang Tani, yung mapa ho ninyong yan, napakasalimuot tignan, lalo na ho yung taas ng Pilipinas, no? Ang daming sali-saliwang mga araw, pati ho yung ibaba natin, no? Ibig sabihin po nito, masama rin ang panahon sa tuktok at ibaba ng Pilipinas. Medyo mas tama ho bang isipin na mas mahihirapang makaalis itong si Agaton? Dito kasi sa tinitingnan nating hangin, Jessica, meron diyang parang crossroad dito sa may silangan ng Luzon. Ito kasi ang dahilan na dapat parang kanal yan, Jessica, na ito ay nasa itaas ng atmosphere, wala sa lupa yan. Dapat dyan pupunta yung bagyo sana patungo ng Japan o kaya naman ay papunta ng Palawan. Pero dahil hindi siya makapasok dito, kaya halos hindi gumagalaw yung bagyo dito. Ang mangyayari ngayon, Jessica, ay nakikita mong hangin dito sa may kanluran ng Pilipinas, itong mula sa norte patungo sa timog, yan ay gagalaw patungo dito sa silangan. Kaya yung hangin na yan ngayon ang magtutulak para dito kay Agaton na lalong pumunta pa katimugan o papunta ng Mindanao. So kahit parang paikot-ikot lang ho siya, umakyat na siya, yung LPA, dati nasa ibaba, umakyat, pero hindi gaanong nakakaalis dahil merong humaharang na malalakas na hangin sa itaas ng Pilipinas. Dahil malakas din yung hangin sa ibaba, parang wala siyang choice kundi umiikot-ikot lang ho siya. Tama po? Tama yun, Jessica. Kumbaga parang nasa ilog yan na hindi siya makaalis doon sa kanyang kinalalagyan, kaya paikot-ikot lang yan. Pero oras na lumakas yung agos mula dito sa norte papunta sa south, doon na siya tatangayin para tuluyan siyang pumunta dito sa may Davao region o kaya ay sa Soxargen na muling magbibigay ng mga pagulan doon sa mga binabanggit nating lugar. Mas malalang balita ho yan para sa atin. More bad news, ika nga, Mang Tani. Kaya nga tama. Tsaka ngayon pa lamang po, katulad na banggit mo, Jessica, pinipilit ng ating pamahalaan yung zero casualty. Siyempre, yung pamahalaan, hindi naman limitado rin yung kanyang aksyon. Kaya nasa sa atin po yan, mga kapuso, na talagang dapat yung pinag-uusapan natin, mahinang bagyo, pero may dalang mga pagulan, wag po nating ipagwalang bahala na ito ay tropical depression lang. Dahil kuminsan, mas matindi ang epekto ng mga matitinding pagulan na pwedeng magdulot ng pagbaha, landslide. Kaya dapat po lagi, I am ready. Lalo na paggabi, Jessica, na kung saan kuminsan, nandun yung kasagsagan ng ulan pagdating ng gabi hanggang madaling araw. Ulitin lang po natin, Mang Tani, no? Kasi tingnan nyo yung mapa ni Mang Tani sa likod, Baka isipin nyo, ang ganda ng kulay. Hindi ho.
masamang balita ho yan para sa atin, lalo na ho yung maraming mga arrows na maliliit na iba't iba ang direksyon. Ibig sabihin po niyan, mas iikot-ikot lang po yung LPA at o yung bagyo na si Agaton. Hindi ho siya basta-bastang makakaalis. So mas maraming masamang dulot ho niyan sa atin, mas maraming pag-ulan at baka mas lumakas pa yung rain volume. Kaya ingat po tayong lahat, mga kapuso. Maraming salamat, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po ang ating GMA resident meteorologist. At para sa iba pang weather update, bumisita sa gmanews.tv o ang Facebook page ng GMA Weather. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.